Hi everyone! So for today, gusto ko muna kayong bigyan ng a short update about our speech therapy. Pero just to give you a brief background po muna, my daughter was initially diagnosed with speech delay. And then after a year, nung hindi namin na-overrule yung kanyang speech delay and then may mga other signs na lumabas, doon pa lang siya na-diagnose ng autism. She was around 3 to 4 years old. And after niyang ma-diagnose, nag-start kami agad ng kanyang occupational therapy. And then a few months after, nung medyo nagsisettle down na siya, hindi na siya ganun kalikot, hindi na siya medyo umiiyak-iyak, ganyan, nag-start na rin kami agad ng aming speech therapy. So halos sabay lang naman yung start namin ng OT and speech. Kaya lang yung sa speech kasi, putol-putol kasi, ano ba yan? Kasi either nagre-resign po yung speech pathologist dun sa center, lumilipat ng ibang center or nag-a-abroad kaya medyo putol-putol. And then yung pinakamatagal na wala kaming speech pathologist or speech therapy was during the pandemic. Ngayon lang uli kami nakahanap dahil nga alam naman nating nag-exam or nag-board exams yung ating mga speech pathologist. Ayan. So last week po, nag-start na kami or nakapag-initial assessment na kami. Kaya lang yung initial assessment kasi dito sa center na to is dalawang parts po. Yung first one is initial assessment sa center na i-observe yung anak, ganyan in-observe nila si Pia, may mga activities na papagawa para makita kung nasaan na, kumbaga, yung knowledge ng anak ko or kung anong stage na siya. And then yung pangalawang assessment is an online interview with the parents or the caretaker, which is ako, ganyan. Ganon din yung nangyari sa OT namin, hindi ko lang na-share sa inyo. But anyway, share sa susunod na mga vlogs. Ayan, so yung aming online interview po is sa Friday pa, pero we already started our first session kanina. So syempre, since first session, there's really nothing to expect. Kumbaga, kukunin lang muna nila yung trust nila sa isa't isa, ganyan. Pero meron na ring mga activities na pinapagawa si Teacher Lynn, yung aming speech pathologist kay Fia. Na-notice niya na mabilis si Fia in terms of yung mga pindot-pindot sa phone, lalo na kapag nagbaback-back siya ng mga songs sa YouTube or mga movies, ganyan. So, ang ginawa niya straight is nag-AAC siya agad. Actually, yung term na ginamit ng aming speech pathologist kanina is the high-tech. I know na may mention ko in the past sa inyo na ginagamit namin yung PEX card, di ba? The Picture Exchange Communication System. Ang tawag ni Teacher Lyndon is low-tech. And then, kapag sa AAC na or sa iPad na or sa tablet na, it's the high-tech. So, we have yet to discuss kung papaano yung mga terminologies na yun. But anyway, there is a chance pa lang naman. Kumbaga, yung konting chance na yun, kaya ako bigla na pa-vlog ngayon, is natutuwa na ako na baka po mag-jump kami from PEX to AAC or from low-tech to high-tech. Kasi okay po yung fine motors ni Fia in terms of using ang iPad or tablet or yun nga yung high-tech. May mga test kasing ginawa din kanina, tinry ni Teacher Lynn daw. Ganun yung feedback na binigay niya sa akin. If Fia can recognize and memorize yung mga pictures doon sa iPad, and kumbaga out of 10, parang nasa 8 pictures yung in terms of memory din niya. Yung pagpa-press din is hindi lumalagpas yung fingers niya, hindi siya gumaganyan-ganyan, talagang pindot, ganyan. So, that's a good sign, kumbaga, na possible na mag-start agad yung anak ko ng AAC or the high-tech. So, sabi ko, hi Lord, sa sobrang maliit, sa maliit lang na chance na yun, sobrang natutuwa na ako. Kasi that's, again, a sign of improvement despite the fact na 4 years na wala kaming speech pathologist and ako lang yung nag-a-administer sa kanya through research and nakikinig din ako sa suggestions ng mga friends ko na may experience na in terms of yung autism journey, ganyan. I just collect all, kumbaga, possible recommendations, tas try lang ako ng try sa anak ko kahit wala kaming speech pathologist. Ayun. So, sa Friday yung aming online interview para malaman yung sistema and doon din namin malalaman kung dediretso kami agad ng from PEX na ginagawa ko ngayon, yung mga visual schedules, kung dediretso kami agad ng high-tech or AAC. So, di ba, ang good news, parang ang saya ko na pa-Starbucks na ko. Ayun, pero syempre, kahit sabihin nating gagamit yung anak ko ng AAC or high-tech, meron pa rin
sessions talaga na kailangan tuturuan pa rin siyang magsalita. Hindi naman agad dahil gumagamit siya ng high-tech or AACS, yun na talaga yung gagamitin niya forever. We are always hopeful naman na sana makapagsalita pa rin ng diretso yung anak ko. So, yun lang talaga yung update ko for today. Masaya lang yung puso ko. Kaya gusto kong i-share sa inyo na yung mga maliliit na improvements na ganun is talagang nagsiselebrate tayo. Kung autism mom ka or autism parent ka, alam mo na yung mga maliliit lang na detalye na ganyan is nakaka-happy na siya talaga. So, share naman kayo na experience nyo. And then, alam ko pala, may utang pa ako sa inyo about the progress report na i-share ko sa inyo. Yung last na progress report namin, I'll try to vlog it tomorrow. Medyo busy-busyhan lang kasi nga I'm creating my own team. Ayan, so yun lang muna for today. Nagugutom na yung aking mga Junakis. Yun lang. Thanks. Comment down below if you have questions. Bye-bye.